Sabakatsu at sweet and sour shrimp ang niluto kong baon ni hapon. Hello, minasan, konnichiwa. Tara, samahan nyo kami today sa mini vlog. Luluto nga po pala ako ulit ngayon ng babaunin ng asawa ko. Nasunod na 2 araw nga po pala ako magluluto ng bento niya. Destination po kasi ng trabaho niya ulit ngayon mga auntie ay sa Nagoya. Mas nga po ito ng asawa ko na ipagluto ko daw siya ng bento niya ng 2 araw. Para maiba naman at saka para hindi po magsawa si uncle yung hapon. Ito nga po yung lulutuin ko, sabakatsu. Bali 2 piraso nga pala to ng mga auntie, pero isa lang po yung lulutuin natin. Una ay tinanggal ko muna yung mga tinik, tapos sinati ko na po ito para maging 3. Totoo lang po mga auntie, first time ko lang po itong lutuin. Kapag nagluluto po kasi ako ng isda, puro ihaw lang. Pagkatapos kong hiwain yung isda, ay naglagay muna ako doon ng salt and pepper para magkaroon ng lasa. Tapos nagready na rin po ako ng harina at nilagyan ko rin ng itlog. Ito nga po yung gagawin natin mga auntie, tapos lalagyan din natin ng breadcrumbs. Pwede nyo pong paghiwalay yung harina at saka yung itlog, depende na po yun sa inyo. Pagkatapos ko pong makoat, ay prinito ko na. Napakadali lang po nitong gawin at lutuin. Para lang po itong pork tonkatsu. Habang piniprito ko po yung isda ay maghiwa na ako dito ng hipon. Medyo malaki nga po itong hipon ko kaya kailangan ko pong hatiin sa gitna. Tapos ay maglalagay din po ako dito ng konting harina. Tapos luto na nga rin po pala tong saba. Ano naman po mga auntie, napakaganda ng kulay. Parang gusto ko na tong kainin. Nilagay ko muna sa mesa yung saba at ito naman po yung sunod kong lulutuin. Sweet and sour na hipon nga po ito lulutuin ko. Bali dito ko na nga pala nilagay itong hipon. Ito nga po yung pinagamitan ko kanina dun sa saba. Kesa itapon at masayang ay pwede pa naman pong gamitin. Habang nagluluto po ako ng hipon ay maghuhugas muna ako dito ng gulay. O diba? So kailangan talaga mabilis po akong gumalaw para hindi po ako maubusan ng oras. Habang hinihintay ko maluto yung niluto ko ay nag-ready na ako ulit. Pagkatapos po ng ilang minuto ay tapos ko na rin pong lutuin tong hipon. Mamaya ko na nga po pala ito lalagyan ng sauce dahil magluluto muna ako ng gulay. Sa bento po ni uncle yung hapon, hindi po talaga nawawala ang gulay mga auntie. Para balance po yung pagkain niya, syempre kailangan po ay kompleto. Gisa na nga ako dito ng sibuyas, tapos sunod ko na pong nilagay itong spinach. Tapos maglalagay nga rin po pala ako dito ng mushroom. Bali gisa-gisa nga lang po itong ginagawa ko ng mga auntie, tapos maglalagay din tayo dito ng konting toge. Naglagay nga rin po pala ako dito ng konting sesame oil para bumango. At naglagay na nga rin po pala ako dito ng pampalasa kagaya ng salt and pepper. Diba? Sobrang bilis lang tapos ko na pong lutuin kaagad. Balik na nga po pala ulit tayo dito sa hipon. Sa sauce naman po ay maglalagay lang tayo dito ng toyo, asukal, suka, ketchup, at saka cornstarch. Bali tansya-tansya nga lang po itong ginagawa ko ng mga auntie. Bali kayo na po yung bahalang tumansya dun sa lasa. Pagkatapos kontemplahin yung sauce ay pinainit ko lang po ito. Nung nakuha ko na po yung tamang lapot ay nilagay ko na rin po yung hipon. Syempre halu-haluin nyo lang po para malagyan ng sauce. And that's it mga auntie, diba? Ang bilis lang. So ito na nga po, pagkatapos ko magluto ay gagawa na po tayo ng baon ni uncle yung hapon. Dito po sa Japan ng mga auntie kapag gumagawa po sila ng bento ay iba't ibang klase. Hindi po kagaya sa atin sa Pinas na kahit isang putahe lang ay pwede na. Masustansya po yung mga bento nila dito. Merong gulay, isda o kaya naman prutas. Kung napanood nyo po yung mini vlog natin kahapon na ginawan ko po ng baon si uncle yung hapon, sobrang saya ko po dahil naubos niya po yung baon niya. Kaya mas lalo pa akong ginaganahan at sinasarapan yung mga luto ko. Hindi na nga po pala ako naglagay dito ng strawberry dahil ayaw po ni uncle yung hapon. Sabi nga niya, ibigay ko na lang po yung strawberry kay Kenshin. Sabi ko nga po sa asawa ko, minsan lang naman siyang kumain ng strawberry. Si Kenshin po ay araw-araw. Pakabait talaga ng asawa ko. Si Kenshin po yung iniisip niya. Favorite po kasi ng anak namin ang strawberry. So ito na nga po pagkatapos ng ilang minuto, tapos ko na rin pong gawin itong baon ni uncle yung hapon. Habang busy-busy po ako dito sa uncle yung hapon naman po, ay nag-aasikaso na. Hindi na nga pala magka-alas 5 nung gawin ko po itong baon ng asawa ko. May natira pa nga po dito sa mga niluto ko at ilalagay muna natin ulit sa ref. Tapos mamaya, ay kakainin na lang po namin ni Kenshin. Si hapon nga po pala, ay hindi ko pa po siya pinabaunan ng Filipino food. Kung gagawan ko siya ng baon niya na Pinoy food, siguro yung prito-prito ganyan. Baka mamaya po kasi kapag hindi po alam ni hapon yung pagkain, ay baka hindi po niya kainin. Kasi 6:30 nga po ng umaga, ay tapos na po mag-asikaso si uncle yung hapon. Binigay ko na nga rin sa kanya yung baon niya. Sa mga hindi po nakakaalam, ang trabaho po ng asawa ko ay bus driver. Iba-iba po yung schedule niya, minsan maaga, minsan naman po ay late. Hinatid ko na nga po pala sa labas yung asawa ko, pagkatapos naman nun ay naghugas na ako dito sa kusina. Gusto ko po kasi kapag gumising na po yung mga binan kong hapon ay wala pong kalat dito sa lababo. Minsan po kasi ay maaga silang gumigising para kumain ng umagahan. Lang po, maraming salamat sa panonood. Thank you for watching. Sayonara and